So yun, bossing, ano yung project natin? Sir, ganito lang, Greek myth. Okay. So, yan ba yung gagamitin natin? Sila ano rin? Lalagyan din natin ng ganyan? As in ganyan ba yung mga karakter sa loob niyan? Opo. Pero mag-additional lang sana ako. Gusto ko yung signature mo dito sa baba eh. Pipirmahan ko? Hindi, yung... hexagon ba yun? Ay, yung ano? Yung sa geometric? Opo, opo. Okay. Signature, alam mo namin. Tapos mag-add sana ako ng ano sir, yung ganito. Yung filigree yata tawag. Oo, filigree. Opo. So, okay. So, ililist natin yung yung design ng ano, yung Greek na ano, yung pattern na Greek, no? Apo. Sa ibabaw na lang natin ilagay yon. O, kasi iaano natin siya eh. Lalaruin pa natin eh. So, ang mangyayari dito is i-edit ko yung design, tapos i-check mo. Tapos hanapin ko rin kasi itong ganitong klase ng character. Sino ba itong babae rito? Ewan ko siya, may bit-bit kayo. Parang bit-bit niya lang, no? Yung kabayo eh, si Pegasus, no? Mukhang tambay ka ron, ha? Hindi naman. Ano ba? Tambay ka ng Pegasus? So, ang gagawin natin is edit ko muna yung design, tapos check mo kung ano yung kalalabasan, ha? Sige po. Okay, game. Okay. Bilis ka usap. Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang custom design na black and gray. Bali sa itaas na parte ng braso natin ito ilalagay mga bossing ha. At ang karakter na gagamitin natin dito mga bossing ay si Jesus Mariosep. Medyo na-miss ko si Jesus mga bossing ha. Sa totoo lang, medyo na-miss ko po siya gawin ngayon. At kailangan baguhin lamang yung atake ng sa ganun maiba to dun sa mga una nating nagawa. Dito mga bossing, iba pang karakter na ilalagay natin. Andyan yung Pegasus, tas andyan po yung pattern mga bossing. Na-request madalas ng ating mga bossing. Ito yung geometric pattern na nakikita nyo madalas na napagkakamalan nilang signature ko na. Tapos dito mga bossing, nag-request din siya rito ng Greek pattern dun sa ibabaw. Ito yung magsisilbing pang sarado natin na sa ganun maganda po yung outcome niya sa kanyang braso. So yung bossing, ito yung design natin. Wow. Grabe, ang daming laman. Kaya kakain ng oras talaga to bossing. Maganda. Kamusta? Maganda po. Maganda? Oo, gusto ko. Nakuha naman natin. Lahat ng gusto mo nandiyan dyan ha? Opo, nandyan. So, si Athena yata ito eh. Basta, hindi ko siya kilala masyado kasi si Pegasus lang kilala ko eh. Yung babae sa Pegasus to eh. So, ano, okay tayo? Opo. Okay. Okay, good. Sige. Galing. O diba? Pasado naman po yung nagawa nating design dito mga bossing. Ngayon mga boss, sa paggawa naman po o sa pagpiprint ng ating stencil mga bossing, dito gumamit tayo dito ng Ozor Quick Stencil mga bossing. Ito yung ginawa nating video last time ha. So sana po napanood nyo yun. Tapos dito naman po gumamit tayo ng Ozor Quick Stencil mga bossing. Ito naman po yung thermal paper na ginagamit natin na talagang napakakunat po. At kailangan mayroon po yung kombinasyon ng black magic mga bossing. At talagang sulit po yung mangyayari stencil. Katulad na lamang po na nasa video. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Meron tayong half sleeve dito na black and gray. Bali, custom design po ang request ng ating bossing. So dito meron tayong Pegasus, meron tayong Zeus, tapos yung geometric pattern, tapos meron tayong Greek pattern dito, tapos meron pong pedigree. At talagang masabi natin talagang siksik po ang pyesa ng ating bossing from Zambales. O diba? Dinaya tayo ng ating bossing from Zambales. At shoutout po sa lahat ng kaibigan natin dyan na taga Zambales. So yun mga bossing, ito yung project natin ngayong araw. Meron tayong half sleeve custom design na black and gray. Game! At ayun na nga, game na tayo. So para sa materials na gagamitin natin mga bossing, dito ay gumamit tayo ng 7RL at ng 27RM ng Toknak needle. Kaya doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtato at naghahanap ng affordable na klase ng needle mga bossing, ito mga bossing masasuggest ko sa inyo yung Toknak needle. At sa gusto mag-avail ay pwede po kayong mag-message sa Oso Status Supply. At dito naman po ay gumamit tayo ng 14RS at ng 15RM para naman po sa ating mga pang shading mga bossing. Dito ay gumamit naman tayo ng produkto ng Imala. Yes mga bossing, at itry nyo rin po itong karayon na ito mga bossing. Talagang garantisadong matalim po talaga ito mga bossing. At para naman po sa ating mga tinta mga bossing, ay dito ay gumamit tayo ng ultra black ng Allegory mga bossing. At doon naman po sa kulay puti ay gumamit tayo dito ng Starbright White. Nga pala mga boss, lalong lalo doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato, na-try nyo po bang gumamit ng 3RL na needle? Mga bossing, kapag kayo ay gagamit ng ganitong klase ng karayo mga bossing, dapat po hanggat maaari ay babaan nyo lamang po yung voltahe. Huwag nyo po itataas, hindi porket 8 volts yung ginamit nyo sa 7RL, ay ganoon na rin po yung gagamitin nyo sa 3RL mga bossing. Possible din po kasi na mabugbog po yung balat kapag ito yung ginagamit nyo rin pang sombra. Dito mga bossing, ginagamit po kasi yung 3RL na yan kapag tayo ay nagdi-details, lalong lalo kapag maliliit yung pesang ginagawa
ginagawa natin. Halimbawa na lang po doon sa mata, para magawa natin siyang realistic mga bossing, ay dito may gumagamit tayo ng mas manipis na klase ng needle. At dyan po pumapasok po yung 3RL na klase ng needle. At kung sakali naman po na kayo ay mag-shade na mga bossing, kung sakasakali naman po na hindi pointillism ang ginagawa ninyo mga bossing, ay gumamit po ko talaga kayo ng pang-shading na karayon na sa ganun ay hindi nyo po ma-overwork. Kasi mga bossing, napakanipis lang po ng needle na yun na pag pinaulit-ulit nyo po inadaan doon sa balat mga bossing, eh possible po talaga na ma-overwork po yung inyong mga ginagawa. Kaya mga bossing, kung kayo po ay nag-aaral ng pointillism mga bossing, ito naman pong 3RL na needle mga bossing, ang best gamitin mga bossing kapag kayo ay gumagawa ng mga pointillism na project. At extra tip na rin po mga bossing, kung sakasakaling ginagamit nyo po yung whip shading mga bossing o yung pointillism mga bossing, dapat ito ay kahit paano ay mababa lamang po yung voltahe ng inyong mga machine na sa ganun po ay makita nyo po yung distansya ng mga tuldok-tuldok na nakikita nyo kapag kayo ay nagpo-pointillism o nag-whip shading mga bossing. Nasa voltahe po kasi yung sagutin mga bossing at yung kumpas ng ating mga kamay. So yun mga boss, kung sakasakaling katulad ito black and green na po ang ginagawa ninyo, meron tayong ginagamit mga bossing na nabing spray. Ito yung mga kung takot ka sa kulay puti na tinta mga bossing, dito hindi na kayo matatakot kasi meron na tayong sagot doon mga bossing. Diba sabi nila masakit daw pa nagpuputi. Ngayon mga bossing, hindi na kayo masasaktan kasi meron tayo itong Black Magic na nabing spray mga bossing. So paano mo ito i-apply? Halimbawa yan mga bossing, mag-break na kami. So dahil mag-break na kami, para mas effective talaga siya mga bossing, ang gagawin natin dyan, bago mag-break, i-sprayan ko yan. So yan, di ba? Sprayan natin yan mga bossing. Yan. Tapos, ibababad lang natin siya hanggang sa pagbalik natin. So dahil na-spray na natin siya mga bossing, ang gagawin naman natin ngayon, tayo na ay mag-break. So bakit natin sinadya na mag-break habang nag-spray? Para manuot po yung gamot mga bossing. Kasi mas effective to mga bossing kapag nasugatan na po yung balat. So mas pumapasok yung gamot doon, kaya nagnanam po yung balat natin. Kaya pag nagpuputi tayo mga bossing, ay hindi na po masyadong masakit. Ang ibig ko sabihin mga bossing hindi po totally mawawala yung sakit. Pero mga bossing, malilesen po talaga. At malaking tulong yun sa mga client natin na nagpapatattoo. So mga bossing, ito yung Black Magic Nabing Spray at talagang napaka-effective nito. So mamaya tatanungin natin si bossing kung talagang effective ba. Na bossing? So ngayon ay mag-break muna kami, tapos bago mo magsimula is spray natin siya ulit. So yun mga boss, game na tayo. Bali katulad nung kanina, in-spray natin. Kung mapapansin nyo, nag-dry na po siya. Tuyo na po yung tattoo niya dahil hinigup na po ng balat niya. At nag-evaporate din po yung ibang part nung in-spray natin. So ngayon bago tayo magsimula, syempre mag-spray ulit tayo nitong Black Magic na nabing spray para mas lalong effective. Ayan. Spray natin yan. Tapos, syempre, ilalatag na natin yung ating ink. Nasa ganun is, habang tayo ay naglalagay ng tinta, is ina-absorb nyo na ulit yung kanyang gamot. Game ka na, boss? Apo. Game ka na. Dito natin malalaman mga bossing kung talagang effective yung gamot. Pag effective to, ay pag hindi gumana, delete natin sa video. So ayan, tanggalin ko muna itong ilalim ha. Sabihin ko yung totoo, sir. Sabihin mo yung totoo ha. Wala rito dapat para malaman din nila kung worth it ba. Saka-sakaling bibili sila ng gamot na to. Okay, game. Okay lang, ganun pa din. Parang Anong nangyari? Anong resulta? hindi ko pa masabi pero hindi naman masakit. Hindi mo masabi, pero hindi na siya ganun kasakit. Katulad nito, napahinga na itong part na to, di ba? Opo. So dapat ito, medyo masakit na talaga dapat to. Kasi bumalik na ako rito eh. Wala talaga. Wala? Oh, di ba? So effective mga bossing ha. Ayan. Wala ritong joke mga bossing. Wala ritong scripted. So talaga pong totoo yung sinabi ng ating bossing. Wala po siyang So ngayon, habang tumatakbo yung session mga bossing, pag nakikita nyo yung dry, or kunyari lilipat na kayo, dapat nag-spray na rin kayo sa part na yun para pagdating nyo doon, kahit paano is nagnam na siya. Diba? So yun ang gagawin nyo mga bossing. Para pagpunta nyo doon sa part na yun, syempre nag-dry na yun, tsaka kayo papahid doon o magkukulay ng puti, ngayon wala na siyang gano'n talagang mararamdamang sakit. Sa pa bossing ha, Apo. baka mamaya lang eh. Diba? Basta. Tinutusok pa din ng Tinutusok pa rin ng karayom, okay? And then, pero yung sakit niya, hindi siya masyado nanonood. hindi na nanonood. Hindi na nanonood, no? Hindi po masyado. Hindi katulad kanina. Hmm. Okay, good. Di ba? Sabi sa inyo mga bossing eh. Effective talaga eh. Kaya doon sa mga kaibigan natin dyan,
na hindi pa nakakatry nito, itry nyo na mga bossing. Gaya na sabi ko, hindi naman niya maalis yung totoong sakit no? Pero malilis niya yung sakit. Tama? At feeling mo matatapos mo talaga yung project. Di ba? Good. So mga bossing, huli po. Black Magic Nabbing Spray. Effective mga bossing. Di ba? Parang endorser lang na ewan no? So ngayon mga bossing, doon sa mga kaibigan natin na nagbabalak magpatato, mga bossing hindi na kayo kakabahan kapag nagkukulay puti na. Kasi mga bossing, meron na po tayong sagot dyan. Ito po yung produkto ng Black Magic Nabbing Spray. Yes mga bossing, napaka-effective po nito. At katulad lang po na sa video mga boss, diba? Tinanong natin on the spot yung ating bossing kung meron ba siyang nararamdaman. At honest naman po yung sinabi ng ating bossing na meron pa rin po siyang nararamdaman, pero hindi na ganun kasakit at talagang halatang matatapos siya po yung project na ginagawa natin. Pero paalala po mga bossing, hindi porket in-sprayan ko kayo mga bossing, wala na po kayong mararamdaman. Swerte na po mga bossing na totally wala kayong mararamdaman. Pero ito mga bossing, sinasabi ko po na malilesin lamang po yung sakit na inyong mararamdaman habang tayo ay nagsisession. At paalala lang din po mga bossing na ginagamit ko lamang po ito kapag tayo ay nagpuputi na. Kasi mga bossing, effective po ito kapag nasugatan ko na po yung buong part ng inyong braso. Sa ganun is manuot po talaga yung gamot at talagang maging epektibo. Kasi kapag in-spray natin to nang wala pa pong sugat o nadadaanan ng karayom yung inyong mga balat mga bossing, ay hindi rin po ito gagana kasi hindi siya makakapasok doon sa balat. So ito pa lang ating finished product mga boss. At total of 8 hours. O diba? Grabe ang tibay ni Sir from Zambales. So may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Lito 2. Yun lamang po. Maraming salamat. So mga boss, ito pala yung binibigay nating aftercare. Galing ito sa Gecko. Ito yung blood balm na ginagamit din natin na pang-tattoo mga bossing. So pwede rin po siyang aftercare. Ngayon mga bossing, paano ba ito i-apply? So kailangan mo lang itong i-apply 2 times a day. Basta ang rules ng gamot, kailangan hugasan muna yung tattoo bago mo lagyan ng gamot. So, nakomment sir? Kung maglalagay ka ng gamot, dapat bagong hugas. Tapos pupunasan. Tapos patutuin mo siya, papahiran ngayon. Ang apply nito sir, konti lang. Tapos ikakalat mo. Okay? Basta ang rules, kailangan ng gamot is hugasan muna yung tattoo bago mo lagyan. Kung gusto mo maglagay ng gamot. Okay? So, ano mga sabi mo dyan sir? Sulit yung biyahe. Sulit? Bakit video lang Yung totoo? Hindi, totoo. Totoo? Saka ganda. Salamat boss. Nakuha naman natin lahat, no? Opo. Okay, Hindi ko good. expect na ganito yung kalalabasan. Dapat pala pinangitan ko na lang. Salamat boss. Thank you.